Ay, ito gusto ko to. Ito yung number 2, laborer. So, laborer, sabi dito sa Genesis 2:15, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Originally, yung mga lalaki ay, yung curse no ni Adam dati, yung pinalabas na sa Garden of Eden ay, kailangan nilang magpapawis, kailangan nilang magbanat buto, kailangan nilang itend, alagaan nila yung lupain, ilahang bungkalon. So, para magkaroon ng produce ng fruit or mag-produce ng ano yan, bungang kahoy, mayroong bunga yung magiging tanim. Okay, kasi kapag hindi nila tinitend or hindi nila kinikip yung lupa, walang makakain yung kanilang magiging family. So, hindi lang yan sa pagiging farmer, but even until this time, sabi ko nga, ang mga lalaki ang nagpo-provide. So, hindi po pwede na yung mga lalaki, magpa-pastor ako or magmi-ministry ako, wala na akong trabaho kasi aasa ako sa hindi. Kailangan pala talaga na magiging laborer. Kailangan magtrabaho. Kung meron mang mga side hustles, pwede yan. So, in-emphasize nila dito na even God, He's a working God. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. So, napakadami ng mga lalaki ngayon, nakikita natin sa social media, binubulgar sila, or yung iba talagang nasisira yung image nila dahil hindi sila good provider. Hindi pwede na mag-aanak-anak lang tapos hindi mo kayang panindigan. Hindi pwedeng nasabihin mo lang sa asawa mo na ipatanggal na lang or i-abort na lang ang bata dahil ganito ganyan. So you have to provide for your own. Your own family is your wife, your children. Kung kailangan magkaroon ka ng side hustle para meron kang extra income, ay gawin mo na. Wala talagang dapat na excuse. So, na-mention nila dito na usually daw yung mga lalaki na walang mga trabaho, maasa lang sa mga parents nila, tinatawag sila ng mga mama's boy. Tapos, ang ibig sabihin no, pag boy ka, ang nagpo-provide pa sa'yo ay yung mga magulang mo. Tapos man ka naman, you're considered a man if you provide for yourself. And ang tawag sa iyo kapag yung family mo na ang pinoprovide mo, you are a grown man. So you have to identify your partner kung saan siya nabilong. At kung nakikita mo naman na red flag siya, ay para pa siyang mama's boy or man pa lang siya, naghihintay siya na, wala na dito sa sinasabi pero yung kapag umaasa siya, 50-50, siya gumagastos, kailangan ikaw pang gumagastos, naghihintay siya na ikaw ang gagastos, para kang sugar mommy, ay ex yan, red flag yan, yung ganyan. So, si Joseph, busy siya sa gawain, no, dahil siya yung parang inatasan ng Pharaoh, ng king, na mamahala sa kanilang ano. So, busy siya. So, hindi siya na-tempt. Kahit na ang ganda-ganda ng wife ni Potiphar, kahit nagubad sa harapan niya, ay hindi talaga, no? Pero si David, wala siyang ginagawa, di ba? Dahil siya ay king. Pa-relax-relax lang siya, patulog-tulog lang siya. So, madali siyang natitempt doon kay Bathsheba. So, sa ngayon daw, yung mga, sa generation natin, yung mga lalaking batugan, nakahiga lang sila, nakahilata lang sila, nagvi-video game lang sila, nag-EML o kahit ano pa yung mga laro-laro, sila yung nag-cheat dahil natitempt sila dahil wala silang ginagawa. Hindi sila nagpaka-busy para i-provide yung needs ng kanilang family. Kahit alam nila na kulang, wala silang ginagawa dahil umaasa sila na yung asawa nila ay sasagot din sa gagastusin. Nakaka-burnout po talaga, hindi po talaga pwede na ang babae pa ang gagawa or magasa side hustle dahil sobra-sobra na yung trabaho nila, lalong-lalo na kapag nasa bahay sila. Parang 10 naka-jobs yung kanilang ginagawa. Pag-aalaga ng bata, naglilinis, nagluluto pa, nanghugas ng plato, naglalaba. Tapos wala man lang yung sweldo, di ba? Kahit thank you, hindi makaka-receive.